Ipinakita ni Kai Sotto na naging dominant ito laban sa karamihan ng mga basketball players na umabot na ang kalibre ng laro sa NBA. Tinalo niya at nagkaroon ng mga double-double na stats sa laro at sa nakikita natin, magiging malaking tulong ang nagagawa ni Kai ngayon sa laro sa kanyang bagong scouting report at magkakatalo na nga lang sa interes ng mga NBA teams dito sa player natin na si Kai Sotto dahil sa kung kaya ay mas kaya na ni Kai na makipag-compete sa NBA level ngayon. Marami ang nagsasabi hindi lamang tayo na NBA ready na si Kai Sotto base na rin sa laro niya sa kasalukuyan at sa nagagawa niya ngayon sa loob ng basketball court. Kaya ni Kai na makipag-compete sa level na ito ng basketball, ang NBA level, dahil merong size at gilaw si Kai sa loob ng paint na kapag binigyan nga rin siya ng pagkakataon o mga plays ng isang NBA coach sa loob ng basketball court ay sigurado na makapagbibigay si Kai ng magandang laro, lalong-lalo na ngayon nakitang-kita ang naging improvement ni Kai Sotto sa FIBA at sa Japan B1B League. Isa lamang ang NBA slam dunk champion na si Jeremy Evans sa mga player na nahirapan nga dito kay Kai Sotto noong nagkalaban sila noon at nagka-match up sa loob ng paint. Kita naman natin literal na talagang sumasabit ito sa kamay ni Kai Sotto para sa depensa, pero Kai Sotto nagagawa pa ring maipasok ang kanyang tira at ang resulta ay isang end one para dito kay Kai. Maliban sa NBA slam dunk champion na si Jeremy Evans ay ang isang malatangke ang build na naging top player ng EuroLeague ang isa sa nahirapan dito kay Kai Sotto sa loob ng paint. Solid ang pagkakablock ni Kai sa player na ito sa loob ng paint. Ilan lamang ito sa maraming dekalidad na players na nahirapan nga dito kay Kai Sotto. Mas maganda nga ang laro ni Kai ngayon, malaki ang naging improvement at consistent nga rin sa kanyang laro. Mas nagiging matigas na nga rin ang kanyang katawan at kumakarga na rin ito, mas lumalapad habang papunta siya sa kanyang mid-20s. Kagaya ng karamihan ng mga sentro na naglalaro ng basketball ay sa mid-20s rin lumabas ang kanilang pinakamalakas na laro. Kaya naman sa mid-20s rin natin makikita ang pinaka-peak o yung pinaka-malakas na laro ni Kai Sotto, kaya mas magiging halimaw pa ito sa loob ng paint, saktong-sakto sa FIBA World Cup at Olympic qualifiers. Interes ng isang NBA team at yung kakayahan na magtiwala sa ating player na si Kai Sotto, ito na lang ang inaasahan natin mula sa isang NBA team management na kung bibigyan naman si Kai ng playing time at gagamitin sa inside plays ay meron at merong maibibigay si Kai Sotto na magandang ambag sa isang team. Kagaya na lamang sa Gilas, Coach Tim Cone nakita na maganda ang combo ni Kai Sotto at Junmar, kaya ginamit ni Coach Tim Cone nang magkasabay ang dalawang bigs at naging maganda ang resulta. Pinataob nila ang Latvia at New Zealand na ilang taon o dekada na rin na hindi natatalo ng Gilas sa FIBA competition. Ngayon naman sa Japan B-League, Coach Anzai may tiwala sa kanyang mga bigs, Kai Sotto, Tim Suarez at Jeff Gibbs. Rotation at combo ang ginagawa niya sa tatlong players na ito at maganda ang resulta. Tuloy-tuloy ang kanilang improvement at nagpapakita sila ng magandang resulta ng laro dito sa Japan B1B League. Sigurado tayo na mas maganda ang scouting report ni Kai Sotto ngayon sa mga NBA scouts at magbubukas ang unang pintuan ng NBA dito kay Kai Sotto. Ang NBA Summer League, posible na maglalaro si Kai next year dahil wala na munang Olympic qualifiers at ito ay sa 2028 pa at libre ang schedule ni Kai Sotto next year. May mga kontrata rin na kung saan posible na susubukan na muna si Kai Sotto kagaya ng 10-day contract, NBA 2-way contract at iba pa. Maganda na kung makakakuha kaagad si Kai Sotto ng minimum NBA contract, guaranteed na maglalaro ito sa NBA. Kapag nagtuloy-tuloy ang ganitong laro ni Kai Sotto, yung panay ang double-double stats na kanyang nagagawa sa FIBA Asia Cup qualifiers at dito sa Japan B1B League hanggang sa matapos ang kasalukuyang season, ay isa ito sa magiging susi para sa posibleng pagpasok ni Kai sa NBA at magka-interes sa kanya ang isang team owner, management o coach. Kailangan lang na ulit-ulitin ni Kai ang mga magagandang laro niya, ipakita ulit niya sa team ng New Zealand na kayang-kaya niyang i-dominate ang kanilang team sa loob ng paint kasama ni Junmar Fajardo, at sa Japan B1B League naman humakot lang siya ng humakot ng double-double na stats at sigurado na makakatulong ang mga ito sa bagong scouting report ni Kai Sotto pagpasok ng 2025.